Hi, good morning. This is your Makatang Marikit, Lovey G. For today's video, pag-uusapan natin, paano mo nga ba talaga malalaman na move on ka na totally from the past love? So, maraming nagtatanong, paano mo nga ba malalaman na talagang move on ka na? So, kaya naman gumawa ako ng 5 signs na malalaman mo na totally move on ka na. Ibig sabihin, wala na talaga, wala na ni bahid. Bahid na pagtingin pa dun sa past love natin. So, punta tayo sa number 5. Ang number 5 natin ay kapag di mo na siya namimiss. And number 5. Move on ka na noon. Isang sign yon na hindi mo na move on ka na kapag hindi mo na siya namimiss. Hindi mo namimiss yung mga pinupuntahan nyo, hindi mo na siya naiisip, yung mga oras na hinihintay mo kailan ba siya online, kailan ba siya magte-text, namimiss ko na siya, wala nang ganun. Kasi nga, move on ka na. Ayan, number 5. Number 4. Ang number 4 naman ay kapag pumunta tayo sa mga lugar na pinupuntahan natin kasama yung past love natin, hindi na natin yun masyadong hindi sa hindi natin naaalala, pero kahit puntahan natin yun, yung lugar na yun, wala nang feelings. Wala na yung, ay sayang, wala siya. Ay sayang, dapat andito pa siya. Wala nang ganun. At saka hindi ka na rin maiirita. Yung parang, tipo bang ayaw mo pumunta sa lugar na yon kasi naaalala mo siya. Wala. Wala yun. Wala ang ganun. Kapag oras na naaalala mo pa yung lugar, na naiinis ka, kapag nakikita mo, ibig sabihin, hindi ka pa move on, die. Kaya dapat, kapag pumunta ka sa lugar na dati yung pinupuntahan, o restaurant man yan, o yung sa sine man yan, o kung saan kayo nagpupunta lagi, yung tipong kaya niyong pumunta doon ulit nang wala kayong nararamdaman na hinahanap niyo siya, at okay kayo nandoon, masaya kayo, basta ini-enjoy niyo lang yung place na yon, eh di naman niya pag-aari yun, di ba? Kaya bakit hindi ka pwede pumunta doon, o bakit iiwasan mo pumunta sa lugar na yon kung gusto mo naman ng lugar na yon, di ba? So, kapag nagawa mo na yon, wala ka nang naiisip kundi gusto mo na pumunta sa lugar na yon, move on ka na, dahil. Number 3, malalamang move on ka na rin kapag wala na. Hindi mo na tinitignan yung mga social media niya. Wala ka nang pakialam. Hindi mo na, ay, ano bang ginagawa niya ngayon? Sino kasama niya? Wala, hindi mo na yung maiisip. Baliwala na yun sa'yo kasi nga, move on ka na. Number 2. Ayun. Ang number 2, kapag pinag-uusapan ng mga friends mo at tinatanong ka ng friends mo or family mo, oy, kamusta na si ganito? Oy, kamusta na yung dati mo? Yung ex mo, kamusta na? Hindi ka na masyadong maaapektuhan dun kapag kinakamusta. Para sabihin mo, sino yun? Kilala ko ba yun? Parang magjo-joke ka pa ng ganon. Tapos sabi mo, ew, magaganon ka ba eh. Kapag narinig mo yung pangalan, hindi kayong parang, ay, parang galit ka, ayaw mo marinig yung pangalan niya. Hindi ganon. Hindi ganon. Kasi kapag ganon, parang galit ka pa or parang nalulungkot ka, hindi ka pa move on. Pero kapag ang sinasabi mo ay, sino yun? Ew. Yung mga ganyan ba? Lalo sa mga kabataan ngayon, ganyan ang expression nila, ew. Parang para silang naalibadbaran sa pangalan pa lang, naalibadbaran na sila eh. Parang tama na, hindi kilala ko ba yan? Parang gano'n. Move on ka na doon. Pag gano'n na yung feeling mo, kasi wala nang feeling yun eh. Kasi nga parang, parang ayoko na. Sino yan? At ang number one is talagang totally wala na. As in, wala ka ng feeling sa kanya is dead ma. Dead ma mo na siya, dahil. Dead ma na dead ma. Kahit anong gawin niya, kahit magtatakbo siya dyan sa harapan mo, o kahit magkasalubong kayo sa isang lugar, kasama ng bago niyang jowa, bali wala na yun sa'yo. Hindi ka na masasaktan,
wala ka ng feelings, sabi mo ba, oh, hello, hi. Or kaya minsan, kasi minsan kapag iniiwasan mo yun, yung, kunyari makita mo yung dati mong jowa, iniwasan mo, ibig sabihin, hindi ka pa move on. Pero kung nakita mo siya, na sa hindi inaasahang pagkakataon, nasa lubong mo, harapan kasama ng bago niyang jowa, tignan mo lang sila. Tapos wala lang, parang baliwala lang sa'yo kasi nga para sa'yo, hindi na siya nag-i-exist. Hindi na siya nag-i-exist, dead ma. Ayan yung number one. Basta pag dead ma na, wala na yan talaga. Totally move on ka na. Bakit ko nasabi? Based on experience. Ganun talaga. Ganun talaga yon. Wala ka nang pakialam sa kanya. Wala ka nang pakialam kung ano man ang ginagawa sa social media niya, bahala siya sa buhay niya, di ba? Wala ka ng panahon sa kanya, di mo na siya naiisip, iniisip mo lang ang sarili mo kung paano ka sasaya. Pero siya, hindi mo siya maiisip. Kasi, sa sakit na naramdaman mo noon, syempre mawawala naman yun. Mawawala na yung love mo. So, makakalimutan mo na siya. Dead ma. Yan ang pinaka number one sa lahat. Sa lahat ng signs, walang paltos na totally move on ka na kapag ikaw ay dead man na sa kanya. Dead man na dead ma. Oo, ibig sabihin, wala ka nang pakialam sa kanya. Kahit ano bang gawin niya, kahit sino pang maging bagong jowa niya, wala kang pake. At hindi mo na nanaisin pang makita kahit sa social media siya. Kung mag-post siya sa Facebook mo or sa YouTube mo, okay lang yun. Eh di maganda, meron kang viewers, di ba? Dagdag viewers yon. Pero actually sa puso mo, wala na. Wala na yun. Ayun lang. Yun ang move on. Limang signs na malalaman mo na move on ka na talaga na totally. Kasi, dead ma. Dead ma is the word of the day, ha? Tandaan niyo yan. Basta dead man na kayo sa kanya, wala na kayo nararamdaman na kahit katiting na concern, katiting na sakit, katiting na parang takot, or hiya na makasalubong mo siya, yun, move on ka na, dahil. So, congratulations kung yun na yung mga nararamdaman mo. Kasi, gano'n naman ang buhay. Wala naman talagang constant. Ang pagbabago lang ang constant. Lalo na kapag sa jowa, karamihan dyan, naghihiwalay din. Naghihiwalay talaga. Swerte na lang siguro yung magtatagal. Siyempre, sa totoo lang, wala naman talagang forever. Di ako naniniwala na may forever. Pero naniniwala ako na may everyday. May everyday love. Pag forever, mahirap yan kasi lahat ng tao namamatay. So kapag namatay ka na, forever pa ba yun? Di ba? Hindi na. Kaya nga, kung in love ka ngayon, gawin mo lahat ng makakapagpasaya sa inyo everyday. Hindi lang sabi mo forever. Anong forever? Kasi pag sinabi mong forever, wala naman talaga forever na love. Kasi nga, lifetime meron. Pero pag forever, hindi naman natin alam kung forever. Kasi pag namatay tayo, hindi naman natin alam kung anong mangyayari, di ba? Kung ano yung sa kabilang buhay. Kaya para sa akin, isipin nyo lang lagi na kung nabigo kayo at gusto nyo mag-move on, ituloy-tuloy nyo na, wag na kayong magpatumpik-tumpik kasi kailangan nyo mag-move on dahil hindi nga kayo pinili, di ba? Iba na nga ang pinili. O, naghiwalay na kayo. Bakit mo pa hayaan na masaktan ka? Bakit hahayaan mo pa na masira ang buhay mo at isip ka ng isip doon? Buti sana kung iniisip ka niya, for sure, hindi ka naman niya iniisip in return dahil iba na ang iniisip niya, di ba? So, para maging fair lang, mag-move on ka na. At yung 5 signs na yan, pag uh, naramdaman mo na yan, congrats. Congrats talaga sa'yo. So, salamat sa panonood nyo. At sana mag-subscribe kayo, mag-like, at i-share nyo ang aking channel.
So, pag meron pa kayong gustong i-topic, please leave a comment below at subukan natin pag-usapan 'to. Ayun, salamat ulit at have a nice day.